Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-304 na kabanata. Kanino ka papanig? Ang kapal ng mukha mo. Sinigawan ni David si Noah, habang lumalapit dito, at balak suntukin sa mukha. Tumigil ka David, si Reginald ay humarang at pinigilan si David. Galit din siya kay Noah, pero determinado na protektahan ang dignidad ng kanyang pamilya. Hindi niya pwedeng pabayaan na mawalan ng pasensya ang kanyang anak. Papa, hindi maintindihan ni David ang kanyang papa kung bakit ito kalmado. Pero palagi siyang sumusunod sa mga iniuutos nito. Tumingin siya ng may pagkamuhi kay Noah, pero umatras siya. Tumawa si Noah. Mabuting bata. Gusto mo ba akong saktan? Mas mabuting sundin mo ang mga ipinapagawa ng papa mo. Ngayon bakit hindi ka sumang-ayon kay Reginald kung papaano makumpleto ang pagbebenta ng Fidelity Group kay Colin? Wika ni Noah na may matagumpay na ngiti. Walang hiya ka Colin, sabihin mo kung kanino ka nagtatrabaho at bakit. Winelcome namin ang inyong pamilya noong una kayong dumating dito sa Washington DC, at ngayon ay tatalikuran nyo kami ng ganito. Walang nagbibigay sa inyo ng oras ng araw na iyon, pero tinulungan namin kayo, at pagkatapos ay ito ang ipapakita ninyong pagpapasalamat. Galit na wika ni David. Katulad ni Daryl, si Colin ay hindi kasamang lumaki ni David. Ang kanilang pamilya ay ilang taon pa lang nakatira sa Washington. At si Colin ay hindi pa rin tinatanggap sa mataas na lipunan ng mga mayayaman. Nang unang dumating si Colin sa Washington, at nalaman na may isang grupo ng mayayaman na kaideran niya, na magkakasama. Desperado siyang sumali dito. Nagmakaawa siya sa mga kanyang kaklase na tulungan siyang matanggap ng mga mayayaman na tao. Pero kahit anong pilit niya, hindi siya tinanggap. Si David ay naawa dito, at inimbitahan sa ilang mga event, at ipinakilala sa kanyang mayayamang mga kaibigan. Sa wakas ang iba ay nagsimulang tanggapin siya, bilang isa sa kanila. Pagkatapos matanggap sa mataas na society, ang Patterson family ay ginamit ang kanilang koneksyon upang itayo ang kanilang negosyo, at bilang resulta, nagsimula itong umunlad. Si Colin ay na-involved sa paglulunsad ng negosyo, sa tulong ng Drake family. Ang mga nakababatang miyembro ng Drake ay alam kung paano tinulungan ni David si Colin, at sila ay nagtaka sa pagkakanulo nito. Traidor, sigaw ng isa dito. Kung hindi ka ipinakilala ni David sa aming grupo, ang iyong pamilya ay nahihirapan pa rin. Hindi ka mapupunta kung nasaan ka man. Ngayon, paano ka naging walang utang na loob, sabi pa ng isa. Paano ako naging bulag upang pagkatiwalaan ka, at tawagin kang kaibigan? Hindi ko na kayang tumingin sa iyo ngayon. Sila ay galit, at patuloy na hinahamak. Ang karamihan sa mga tao doon, ay iginagalang si David, at natural na papanig sila kay David. Sinigawan nila si Colin, at ang isa ay natalsikan ng laway ang mukha nito. Si Colin ay pinunasan ang laway ng kanyang kamay sa mukha. At tumingin sa lalaking may gawa nito. At marahan na naglakad patungo dito. Isa kang maruming sangge no, ang kapal ng mukha mo, sigaw niya sa mukha ng lalaki. Pagkatapos ay itinaas nito ang kamay at sinampal ito sa pisngi. Ang mga mata nito ay nagliwanag sa galit, habang tumingin pa sa iba. Gusto ko kayong paalalahanan, na buo ang intensyon ko na bilihin ang Fidelity Group, at magtatagumpay ako. Pagkatapos ng araw na ito, ang Drake family, ay babagsak sa Karimlan. At ang Patterson ang magiging pinaka-importanteng pamilya sa Washington DC. Nagpatuloy pa ito. Hindi magtatagal ang aming pamilya ay magkakaroon ng yaman at mga asset na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Tatandaan ko kung paano ninyo ako pinakitunguhan ngayong araw. At sisiguraduhin ko na pagsisisihan nyo ito. Kung nag-aalangan kayo sa mga sinabi ko, ipagpatuloy nyo lang ang pagkamuhi sa akin. Si Colin ay confident sa kanyang pagbabanta sa Drake family, at sa mga kaibigan nito. Sa oras na ang kanyang pamilya ay makuha na ang pwesto, madali siyang makapaghihiganti. Ang kwarto ay naging tahimik, ang kanyang mga kalaban ay inisip ang kanilang sitwasyon, bagaman sila ay kinagalitan ni Colin. Alam nila na hindi na nila ito pwedeng sigawan pa muli. Kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Nag-aalalang sinabi ni Noah. Mga kasamahan, nararamdaman ko na dapat ninyong pigilan ang inyong galit, at itrato si Colin ng may paggalang.
Kailangan ninyong tanggapin kung ano ang nangyayari. Ang pinakamatalino ninyong magagawa ngayon, ay humingi ng tawad kay Colin, at umasa na patatawarin kayo. Ang Patterson ang magiging pinakamakapangyarihan pamilya sa Washington DC, at baka hindi na siya magpatawad. Gusto niyang tanggapin nila na ang Drake family ay natalo ng Patterson family. Ito ay ang pinakamagandang pagkakataon na manatili kasama si Colin. Hindi magtatagal ito ang magiging pinakamaimpluwensyang pamilya sa syudad. Ang mga binata ay nauunawaan ang ibig ipaunawa ni Noah. Pero hindi pa rin nila inilapit ang kanilang sarili. Upang humingi ng tawad, si Colin ay palaging mas mababa ang katayuan sa kanila, at palaging mas mababa ang tingin dito, katulad ng pamilyang may kaunting yaman. Ang pinakamahalaga. Kung hihingi sila ng tawad ngayon, magpapakita ito na naniniwala sila sa Patterson family na magtatagumpay sa pagbili ng Fidelity Group, at ang Drake family ay matatalo. Si David ay kanilang kababata. Tumanggi silang saksakin ito patalikod. Sinabi ni Colin sa kanila, hindi magtatagal ang Drake family ay babagsak, at willing kayong sumama sa pagbagsak nila. Humahanga ako sa inyo. Pero may isang tao na iba ang nararamdaman, ito ay si Daryl. Wala siyang nararamdaman na pagiging tapat kay David, at nakikita niya na mawawala ang lahat sa Drake family. Kumbinsido siya na ang Patterson family ay magtatagumpay na bilihin ang Fidelity Group. Naramdaman niya na ang pinakamatalinong desisyon, ay ang isa publiko ang pagsuporta kay Colin. Sigurado siya na maa-appreciate nito ang kanyang suporta ng sobra, dahil ang karamihan ay sinusuportahan si David. Kapag naging pinakamalakas ang Patterson sa Washington DC, ang kanyang pamilya ay magbebenepisyo, mula sa paghahanay nila, bago ang iba. Malamig na sinabi ni Colin. Liliwanagin ko sa inyong lahat. Kapag ang Patterson family na ang pinakamakapangyarihan sa Washington, papalitan ko ang top 20 family sa syudad. Huwag kayong mag-alangan sa determinasyon, at sa aking lakas. Nariyan o wala kayo, kaya kong talunin ang Drake family. Hindi na siya isang binatang mayaman, kundi isang walang awa na negosyante. Proud na sinabi ni Daryl. Susuportahan kita, Colin. Si Miriam na nasa kanyang tabi, ay nabigla. Inilagay nito ang kanyang kamay sa braso nito, at bumulong ng tumahimik ka. Naramdaman niya na ang pagtraidor sa Drake family, ay mapanganib ng sandaling iyon. At makakasira sa reputasyon ni Daryl. Mawawala ang mabuti nitong katayuan sa lipunan. Pero hindi pinansin ni Daryl ang pagbabanta nito. Sa kanyang paningin, ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity. Colin, susuportahan kita, ulit nito. Sa ilalim ng pagtingin ng Drake family, si Daryl ay naglakad patungo kay Colin, at sinabi, tumututol ako sa lahat ng mga sinasabi nila. Kumbinsido ako na mula ngayong araw, ang Patterson family ang magiging pinakamakapangyarihan sa Washington DC, at umaasa ako na ang aming pamilya ay makakasamang magtrabaho. Daryl, ibabahagi ko sa iyo ang aking mga pananaw, wika ni Colin na nakangiti. Nabola siya ng mga salita ni Daryl. Tumingin ito sa kanya at sinabi, dahil pinili mo ang aking panig, kailangan mong putulin ang lahat ng connection mo sa Drake family. Upang malaman ko na dapat kitang pagkatiwalaan. Gusto kong marinig na sabihin mo ito kay David at Reginald. Alam ni Daryl na gusto siyang subukan ito. Pinupuwersa siya nito na mamili sa harapan ng Patterson at Drake family. Upang ipakita ang pagiging tapat kay Colin. Kailangan niyang maliitin ang Drake family sa publiko. Sa aking opinion, katapusan na ng Drake family, proud niyang sabi. Noong sila pa ang pinakamayamang pamilya sa Washington DC, gusto nilang ipakita ang kanilang otoridad, sa pamamagitan ng pag-utos sa lahat, sa harapan ng importante nilang pamilya. Ngayon ang pamilya nila ay tapos na. Sa palagay ko, ito ang magandang bagay para sa mga mamamayan ng Washington, at sa akin, upang magdiwang. Tumingin siya kay Reginald at David, at sinabi, imposible na ang Fidelity Group ay makasurvive sa krisis. Ang natitira niyo lang na opsyon ay hayaan na bilihin ito ni Colin, sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ay mababankrupt kayo, at ang inyong pamilya ay maliwanag na mapapahiya. Si Daryl ay ngumiti ng may panunuya, at ang Drake family ay gusto siyang patayin. Masyado siyang naging mayabang. At ang mga binata ay galit siyang sinigawan. Isa kang maruming aso. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ng isa.
Masyado kang masigasig sa pagbibigay ng katapatan sa iyong bagong amo. Sabi muli ng isa pa. Nahihiya ako at naging kaibigan kita, galit na sabi muli ng isa pa. Dahil kasama niya si Daryl, si Miriam ay nakaramdam ng takot. Naramdaman niya na sa kahit anong oras ay baka atakehin siya. Naramdaman din niya na sobra ang ginawa ni Daryl. Hindi niya dapat ipinakita ng Bulger ang kanyang pagiging kakampi ng Patterson family. Ngayon ang lahat ay galit na sa kanya. Pero huli na ang lahat upang isipin pa ito, nagawa na niya ito. At bilang girlfriend, wala siyang pagpipilian, kundi pumanig sa kanyang tabi. Magaling, si Colin ay sobrang kontento sa ipinakita ni Daryl. Sinabi niya rito. Pagkatapos makuha ang Fidelity Group ngayong araw. Pangako, aasikasuhin ko ang Brennan family, sa ibang paraan. Siyempre, espesyal ko rin na aasikasuhin ang taunang mga pamilyang ito. Sa pamamagitan ng Bluetooth headset, narinig ni Colin ang boses ni Nathan, na sinabi, bigyan mo ang Drake family ng 1 oras na palugit upang ikonsidera ang ating alok. Ang negosyong ito ay kailangan mapagdesisyonan ng mabilis. Tumingin si Colin kay Reginald, na nakaupo sa kanyang bangko, at nag-iisip. Sinabi nito, Reginald, ang oras ko ay mahalaga. Bibigyan kita ng 1 oras upang magdesisyon. Pagkatapos noon, kung hindi ka pa rin magbibigay ng sagot, wala na akong pagpipilian kundi i-atras ang aking alok. Sigurado ako, sa ilang taon na karanasan mo sa pagnenegosyo, pipili ka ng tamang desisyon. Umupo si Colin at parang wala lang na naglaro ng kanyang cellphone. Si Reginald ay tahimik na nakaupo sa kanyang bangko. Iniisip niya ang lahat ng pwedeng maisip. Si David at ang iba pa ay nanatiling tahimik, nagbigay ng oras upang makapagdesisyon. Si Lindsay ay tahimik na lumabas ng meeting room. Sinabi niya kay Alex ang mga napag-usapan sa cellphone. At alam niya ng sandaling iyon, nakasakay na ito, patungo sa Washington DC, at papunta na sa kanila. Si Alex ay malalim na nag-iisip. Si Colin ay bibilihin ang Fidelity Group. Kaya ba niyang magbayad ng $30 million? Nang marinig niya ang impormasyon kay Lindsay, mabilis niyang nauunawaan kung sino ang nasa likod ng mga bagay na ito. Reginald, handa ka na ba ibigay sa akin ang iyong sagot? Wika ni Colin habang tumayo at tumingin dito ng may panunuyong ngiti. Sinabi ni Nathan sa pamamagitan ng headset na sigurado siyang tatanggapin ni Reginald ang offer nito. Kaya si Colin ay sobrang confident. Si Reginald ay nakaupo pa rin at tahimik. Wala siyang sinabi na kahit ano. Pero maliwanag sa ekspresyon ng mukha nito, na siya ay bigo. Nang makita ni David na ang kanyang papa na nahihirapan magsalita, si David ay gumawa ng desisyon. Tumayo ito at sinabi kay Colin, ang aking pamilya ay hindi ibebenta ang Fidelity Group sa iyo. Pakiusap umalis ka na. Sandali, biglang sabi ni Reginald. Marahan niyang iniangat ang ulo at tumingin kay Colin, nang may matinding paghihirap at kalungkutan. Tinatanggap ko ang iyong alok. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.